Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong June 24, 2024. Ngayon po, it's another week, a start of a new theme para sa ating mga daily devotions. And our theme for this week is forgiveness. Napakagandang theme, no? Isa sa mga pinakinakailangan gawin ng isang Kristiyano. And for today, ang ating discussion ay iikot sa all about unforgiving heart hinders our prayers. Ang puso daw po na hindi kaya or walang abilidad na magpatawad ng kanyang kapwa ay nagkakaroon ng balakid sa kanyang mga pananampalataya. And for this day, we will be using the verse of Mark chapter 11 verse 25 na naglalaman ng, and when you stand praying, kapag nagpipray daw po, if you hold anything against anyone, forgive them. Patawarin po natin ang lahat ng mga may sala sa atin or meron tayong negative feelings toward, di ba? So that your Father in heaven may forgive you for your sins. Upang mapatawad din po tayo sa ating sariling kasalanan. Sa Tagalog, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Sinasabi po ng napakagandang verse na to na whenever we pray, we should always have a clear conscience. Hindi po dapat tayo nagpe-pray with a heavy heart, yung tipong merong bumabagabag sa ating isip na siyang pumipigil sa atin sa pinaka-genuine na prayer na kaya nating ibigay sa ating Panginoon. Aside from that, sa pamamagitan po ng pag-forgive sa mga nagkasala sa atin, God will be more than inclined para patawarin din tayo sa ating sariling mga pagkukulang. Napakaganda po talaga ng verse na to, no? And marami po tayong matututunan. Tulad ng, you cannot control other people's desires and actions. Pero kayang-kaya po natin kontrolin yung sarili natin. Let's say for example, meron kang kaibigan. Yung kaibigan mo na yun, hindi mo naman kayang kontrolin yung kung anong ginagawa niya, kung ano yung actions niya, kung ano yung decisions niya, kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay. You have no control over that. Kasi they are their own person. Pero something that we have control of is ourselves. The way we act, our attitude, our mindset, everything can be controlled by us. So, dahil sa ganun, pwede nating kontrolin yung sarili natin upang magdesisyon na patawarin yung mga nagkasala sa atin. Although we can change yung mga nagawa nila, we can still change the way we look on that certain situation. Pangalawa, an unforgiving heart hinders our prayers. Paano ka magbibigay pugay sa ating Panginoon? Paano ka makikipag-usap sa Kanya kung yung puso mo mayroon pang natirang sakit, natirang darkness? How can you be fully genuine kapag ikaw mismo may tinatago pang burden? Meron palang nakatanim sa puso mong masama. That's something that completely distracts us sa ating conversation with God, which is so divine and holy, na hindi dapat natin hayaang mahaluan ng ating negative emotions and feelings. Pangatlo, God forgives us if we forgive others. Kasi let us be all aware of ourselves, no? Let us be awake. Lahat po tayo nagkakasala. Lahat tayong mga tao. Ni isa sa atin, walang hindi nagkakasala. We all sin. And God knows that. He is aware of our sins. Lahat ng mga shortcomings natin, lahat ng mga wrongdoings, alam niya. But despite that, He forgives us. Kahit gaano pa kalalayan, He still loves us enough to forgive us for our sins and give us the gift of salvation through grace by faith, no? That is so beautiful. Tapos tayo hindi natin kayang mapatawad yung sarili nating kapwa. Tayong makasalanan. Tayong aware
na meron tayong mga pagkukulang. Hindi pa natin magawang matanggap yung pagkukulang ng iba. Let us not be ignorant. No? Ngayon, although it is true na mahirap talagang mapatawad yung ibang mga tao, lalong-lalo na kung inagrabyado ka talaga nila, no? It is natural para sa atin. We are only human after all. So there are a couple of application steps na binigay sa atin si Pastor Russell to serve as a guide, no? Thank you nga pala kay Pastor Russell dahil sa araw-araw niyang daily devotions na nag-share ng napaka-fruitful na wisdom, na knowledge sa atin na sana'y ma-impart din natin sa sarili nating buhay. Unang-una po dun is stop waiting for other people to ask for our forgiveness. Kasi minsan taas-taas pa ng pride natin kapag nagkaroon ng misunderstanding or pag-aaway sa isang taong kilala natin. Hindi pa tayo magpapatawad or hindi pa natin siya kakausapin hanggat hindi siya nag-i-initiate. Mali daw po 'yun. Dapat, even before na mag-initiate yung tao nagkasala sa atin, even though they're completely in the wrong and wala tayong maling ginawa, we should still forgive them. Kahit ano man yung napili nilang course of action dun sa ginawa nila, kahit na pilit nilang tinatakbuhan yung consequences ng actions nila, we should still forgive them. Kasi bukod sa para rin yun sa ikabubuti natin sa relationship natin sa Diyos, nakakabuti rin yun sa sarili natin. Kasi the more na we don't forgive, the more na ang bigat nung dinaramdam natin. Yung dinadala nating pasakit from other people dahil sa mga negative emotions natin. For all we know, baka mamaya yung kinakagalitan natin, mahimbing na natutulog, hindi niya talaga pinag-iisipan yung ginawa niyang mali. Tayo pa na agrabyado. Tayo pa yung nasa losing end kasi hindi tayo nakaka-move on. Hindi tayo nakakapagpatawad habang yung taong gumawa sa atin ng mali, parang wala lang nangyari, di ba? So let us forgive now. Let's not wait for them to take the initiative. Kasi what if they don't? Habang buhay ka na lang magagalit? Habang buhay ka na lang hindi magpapatawad? That's not the way to live, no? Pangalawa po, let's release forgiveness in order to be forgiven. Tulad ng sinabi ko kanina, tayong mga tao, nagkakasala. Lahat tayo. Meron tayong maling ginagawa. We are impulsive by nature. Sometimes we think na something is right pero yun pala mali. Kasi we are human. We are not perfect. We are far from being perfect. Pero God is there to guide us, to prosper us, to make us better, to give us the better versions of ourselves. That's so beautiful talaga, no? So let's release forgiveness in order to be forgiven. How can you expect na papatawarin ka sa mga kasalanan mo kung ikaw mismo hindi mo kaya magpatawad? That's hypocrisy. Let's forget that. No? The first step, if you want to be forgiven, forgive others as well. Lahat tayo may pagkukulang. Let's learn to accept that. We are human. Pangatlo, set ourselves free from anger, grudges, and bitterness. Sa akin kasi, ang mindset ko dyan, kapag hindi tayo nagpapatawad ng tao, that's just adding another chain para sa atin, no? Another leash na naghihinder sa atin. Na dapat marami tayong ginagawang buhod na productive, no? Pero hindi, ang oras natin nauubos sa pag-iisip ng masama sa ibang tao. Sa pagtutuon ng galit natin sa kung sino man yung nagkasala sa atin. We end up not being productive. Although it is understandable and valid na magalit, no? Pero it takes a lot of courage and bravery para magpatawad, no? It's a wonderful act na once na ginawa mo, yung mga nagpapabigat sa'yo, yung mga naghihinder sa'yo para hindi ka umusbong sa buhay, para tumakbo ka sa lahat ng journeys na tinatakel mo. Once you forgive
once you forgive others for their sins, napakagaan ng pakiramdam mo. You feel free. You feel as if you are reborn. No? It's so delightful sa pakiramdam. So let us always remember, lalong-lalo na sa pagpipray, let us forgive bago tayo magsimulang magdasal, makipag-usap sa ating Panginoon. Para naman po sa discussion, sa sagot ko sa tanong ni Pastor Russell na, what hinders us from releasing forgiveness? What should we do in order to forgive? Para sa akin po kasi, yung main reason na naghihinder sa atin sa pag-release ng forgiveness is yung pride. It's also hindi natin kayang i-accept na tayo pa yung kailangan magpakumbaba despite na hindi tayo nagkaroon ng kasalanan sa isang tao. It's thinking na, bakit ako? Ako na ngayon nag-agrabyado, ako pa yung iintindi. That's what hinders us, no? Tsaka, what should we do in order to forgive? Let's formulate our mindset. Let's change how we view things, no? Our perspective is limited bilang mga tao. So let us ask guidance to our God to provide us with this new field of view na nagbibigay sa atin ng new perspective, shedding things in a new light na siyang magpapaintindi sa atin na, ay oo nga, mas nakakabuti nga. Mas nakakaparangal sa ating Panginoon kapag nagpatawad na lang ako. Napakaganda talaga ng pagpapatawad, ng forgiveness. So muli, ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion. Maraming salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayo and give glory to God.